Nakita raw niya sa loob ng silid ang mga estudyanteng nakaupo. Hindi mo raw makikita ang kanilang mga mata, pero ramdam mo raw ang titig na malamig at mabigat. Agad siyang tumakbo at hindi na muling bumalik sa ikalimang palapag. Bago pa man ang aksidente, may mga usap-usapan na kakaiba talaga ang block section ng mga Iranian. Ilang beses na raw silang nahuling nagbabandal sa mga dingding ng school, gumuguhit ng mga Star of David, at gumagawa ng mga simbolong hindi kilala ng kahit sinong estudyante o guro. Sabi pa ng iba, may mga gabing makikita mong may sinasagawa silang ritual sa rooftop, suot ang mga goat mask, habang may hawak na kandila. Hindi raw ito biro, parang kulto. Marami ang nagsasabing baka hindi aksidente ang nangyari. Baka raw may mas malalim na dahilan ang kanilang pagkamatay, at baka hanggang ngayon, hindi pa sila matahimik, na parang gustong tapusin ang isang bagay na kanilang sinimulan. Dahil sa sunod-sunod na mga reklamo at kwento, ipinasara ng school administration, ang tagapangulo ng universidad, ang buong ikalimang palapag. Nagpatawag siya ng pari at buong palapag ay binasbasan. Bawat silid, bawat hallway, at bawat sulok ay winisikan ng banal na tubig. 3 araw ang ginugol para sa bendisyon. May mga security guard pa ring nagkukuwento na tuwing gabi. Naririnig nila ang pagbukas ng mga pinto sa itaas, kahit wala namang tao. May ilan ding estudyante na nagsasabing kapag nagkataong nadadaan sila malapit sa hagdan paakyat ng ikalimang palapag, may nararamdaman silang malamig na hangin o kaya'y tila may mga matang nakamasid mula sa kadiliman. Ngunit sa bawat anibersaryo ng aksidente, may mga nagsasabing naririnig pa rin ang klase. Boses ng gurong patay na, estudyanteng matagal nang wala, at mga desk na gumagalaw kahit walang laman. At kung mapapadaan ka sa tapat ng silid nila sa hating gabi, huwag kang lalapit. Dahil baka pagbukas mo ng pinto, makita mo silang lahat, nakaupo, nakamaskara, tahimik na nakatitig sa iyo. At sabay-sabay nilang sasabihin, Hindi pa tapos ang klase namin.